Hinirapan ko ito ng matindi. Hindi mo na kailangan gawin iyan. Hindi ako bata, okay? Pwede ka na umalis. Or sa iba mo na lang yan i-offer. Ayoko mapalapit dito ng husto at baka pagsisihan ko pa ako magkagusto dito. Mukha pa naman itong playboy na tulad ni Lester na iniiyakan ni Grace. My service is free and available only for you, baby. Huwag ka na magreklamo. Dahil sa ayaw at sa gusto mo ay sasamahan kita. Kaya sumasalisihan pa ako. Parang baliw na sabi ni Alex na kurimaw. Napamaang na lamang ako sa kabaliwan na lalaking ito. Gusto ko sanang kiligin kung nagkataon ngunit parang may mali. Hindi kaya takas sa mental itong kurimaw na ito at ako ang trip? Wala ako sa mood na makapagtawanan sa'yo. Umuwi ka na at tantanan mo ako. Busy ako. Hindi ako nito binitawan at lalo pang idinikit ang aking katawan sa kanyang katawan. Yumuko ito sa akin at hinuli ang aking mga mata. Kahit magsungit ka sa akin, baby, ay wala ka na magagawa. Mabilis niya akong ninakawan ng halik para tuloy ako na maligno. Hindi ko na namalaya na nandito na kami sa loob ng bahay. Binitawan naman niya ako. What's our lunch, baby? Makapal na muka na tanong dito sa akin. Wala ako sa mood na magluto. Hindi ako kakain kaya umuwi ka na lang. Mataray kong sagot. Talagang wala ako sa mood ngayon. Nainis kasi ako sa taong ito. Nangunot ang noon nito sa akin sagot. Parang hindi nito nagustuhan ang aking sinabi. Hindi pwedeng hindi tayo kakain, baby. Lalo ka na. Ang payat mo pa naman. Kailangan mo din magkalaman ng kahit na konti para mas lalong masarap yakapin. Hoy, hindi ako payat. Sexy ako. Makakala mo ang dami kayong mga lalaking umahangas sa katawan kong ito. Naasar na ako dito ng tuluyan. Mukhang iba na ang tinutukoy nito kundi kabastusan na lamang. Nakita ko ang pagdilim na mukha nito na para bang gustong mag-amok ng suntukan. Hindi ata nagustuhan ang aking huling sinabi. Shit! Sino mga lalaki iyon? May umaaligid ba sa'yo dito? Taga saan ang mga iyon? Langya, para hindi na sila abutan ng sikat ng araw kinabukasan. Malakas na boses ni Alex na mukhang galit na galit. Nagulat naman ako sa sinabi nito. Naku, mukhang takas nga ito sa mental. Kailangan ko na atang magbalot-balot at wag na magpakita dito habang buhay. Ambot! Tinalikuran ko na ito dahil baka kapag nagsalita pa ako ay mas lalo lamang itong mabaliw. Where the hell are you going? Bahala ka sa buhay mo. Hindi naman kita jowa para sabihin ko sa'yo. Ani ko sa sarili. Hindi ko ito pinansin bagkus umakyat ako ng hagdan para pumasok sa aking kwarto. Hindi ko ito papansinin hanggang sa umuwi na lamang ito. Kakain na lang siguro ako kapag nagutom ako. Nang makapasok ay mabilis akong dumapa sa aking kama. Kailangan ko munang mag-refresh ng aking isipan. Masyado na akong magagalitin itong mga nakalipas na mga araw dahil sa pagdating ng Alex na iyon. Napabangon akong bigla at binuksan ang aking laptop. Sa tingin ko kailangan ko na magsulat ulit. Para hindi na ako ma-stress sa kurimaw na iyon. Baka bigla ako magka-wrinkles nang wala sa oras. Ingat na ingat pa naman ako sa makinis kong balat. Mas magandang bumalik na lamang ako sa aking ginagawa at dito na lamang ako muli mag-focus sa panibago kong story. Ngunit inabot na ako ng 30 minutos na nakatitig lamang sa aking laptop. Wala akong maisip, pati utak ko'y lumilipad. Sa tingin ko kailangan ko munang maglakad-lakad para makahanap ng magandang story. Pero saan naman ako pupunta? Ang pangit namang magsulo. Nagkataon pang wala ang mga kaibigan ko. Kung nandito lang sila, lalo na si Lian na siyang adventurous, tsak na magkakaideya ako ng mga next stories ko. Nakakatulong kasi sa akin ang mag-on with. Napabuntong hininga na lamang ako. Napagpasyahan ko na lamang ang bumaba. Siguro naman wala na si Alex na iyon na wala nang ibang ginawa sa akin kundi ang asarin ako. Pagkababa ko'y tahimik na ang sala. Pumunta ako sa kusina at wala ring bakas na may kalat. Siguro nga'y umuwi na ang Alex na iyon. Napatingin ako sa wall clock. 12:15 na pala ng tanghali. Magno-noodles na lamang siguro ako. Ako lang namang mag-isa. Hindi ko nahayaan na makikain ang kurimaw na iyon. Hindi siya kasama sa aking budget. Mukha naman siyang yayamanin, di kumain siya mag-isa niya. Akmang kukuha na ako ng isang pack ng noodles sa taas ng cabinet nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan. Kaya mabilis ako napahinto sa aking inaabot. Salubong ang aking mga kilay nang makita ko ang pagpasok ng walang iba kundi si Alex na kurimaw.
Malawak ang pagkakangiti nito sa akin. In fairness talaga, sobrang gwapo at hot nitong kurimaw na ito. Hindi ako pwedeng magsinungaling na hindi ako nagugwapuhan sa taong ito dahil ang lakas ng sex appeal at sobrang tangkad pa. Mabilis na lumipat ang aking paningin pababa sa hawak nitong 4 na plastic bags. Nagulat pa ako dahil ang laman ng plastic ay puro pagkain. Alam ko ang tatak ng pinagmula ng plastic na iyon dahil galing iyon sa isang mamahaling restaurant. Malalaki ang hakbang na pumasok ito ng kusina at ibinaba ang hawak ng mga plastic sa lamesa. Come here, baby. Let's eat our lunch. Bago pa ako makagalaw ay nakita ko itong kumuha na ng mga pinggan at kubyertos. Inilabas na rin ito ang lahat ng nasa plastic. Biglang kumulong akin tiyan nang makita ko maraming pagkain. Bigla akong naglaway. Baby, tawag sa akin ni Alex. Lumapit na ako dahil hindi na ako magpapabebe. Gutom ako at nakakatakam ang dalang pagkain ni Kurimaw. Siguro ipatatawarin ko na muna ito sa pambubwisit nito sa akin kung ganito ba naman karami at kasarap ang nasa hapagkainan. Ipinaghilapan nito ako ng upuan kaya naupo na rin ako. Mabilis ako napatingin dito nang hilahin nitong isang upuan at itabi nito iyon sa akin. Napakunot na tuloy ako. Bakit ka dyan uupo? Umupo muna ito sa akin tabi bago sumagot. It's better to sit beside you, baby. Nakatingala lamang ako sa kanya. Ang laking tao ba naman kasi nito? Mukha tuloy akong bata na katabi ito. Kaya sa magsalita pa ay nanahimik na lamang ako. Akmang kukuha na ako ng kanin nang mauna na si Alex sa pagkuha at inilagay iyon sa aking pinggan. Wala akong imik nang inisa-isa nitong inilagay ang mga masasarap na pagkain. Punong-puno tuloy ang aking pinggan. Sobrang dami, baka hindi ko na maubos. You can eat all that. Marami pa pagkain. Uubusin natin itong lahat. Bawal mag-aksaya, baka magalit si Lord. Bangungansan siya pa nito sa akin. Hinayaan ko na lamang ito kaya nagsimula na rin kaming kumain ng tahimik. Masyadong masarap ang pagkain. Tingin ko nga ay mapaparami ako. Next time na lang siguro ako magda-diet. Hindi pa man ako nakakalahati ng aking kinakain nang makita kong sumasandok na muli si Alex. Ito ang mas nakakahanga sa taong ito. Malakas ng kumain ay palaging malinis at simot ang kanyang plato. Siguro nga dahil sa laking tao ba naman ito ay para itong leon kung kumain. Nakadalawang plato nga ako ngunit hindi naman yung puno. Ito namang aking katabi ay hindi tumigil sa kakakain hanggat hindi nauubos ang binili nitong pagkain. Hanga na talaga ako sa taong ito. Nang matapos ay tinulungan pa ako nito na magligpit ng pinagkainan. Napatikwas na lamang ang aking kilay nang tulungan din ako nitong maghugas ng pinggan. Sigurado ka ba? Baka napipilitan ka lang. Kaya ko naman maghugas. Baby naman, I can do all the house chores. The only one I hate the most is cooking. I can't cook for myself. But I'm finally relieved. You can cook for us. Parang gusto ko tuloy maihi sa paraan ng pagtitig nito sa akin. Kikiligin na ba ako? Masyadong pa-fall ang kurimaw na ito. Hindi ko pa nga kilala ng lubusan. Inirapan ko na lamang ito. Ewan ko sa'yo. Muli ko ipinagpatuloy ang pagsasabon habang si Alex naman ang nagbabanlaw. Mabilis lamang kaming natapos dahil hindi naman ganoon karami ang aming hinugasan. Nang matapos, ay nakita ko pa na umupo sa couch si Alex. Parang wala na yata itong balak na umuwi. Nakabuka ka pa ang malaki nitong hita. Ano kayang feeling na umupo sa kandungan nito? Ay, langiya. Ang halay mo ngayon, Aryan. Dahil wala pa naman akong ibang gagawin ay umupo ako sa single sofa. Kinuha ko ang remote at binuhay iyon. Anong gusto mong panoorin? Tanong ko nang lumingon ako dito pero parang mali yata ako nang ginawa dahil nakatitig lamang ito sa akin. Bigla tuloy tumambol ang aking dibdib sa paraan ng titig nito sa akin. Anything you want, baby? Sagot nito sa akin na hindi man lang kumukurap sa akin. Bigla tuloy ako nailang. Langyang kurimaw ito. Masyadong pa-fall talaga. Kaya namili na lamang ako ng Korean drama sa Netflix. Crush, Landing on You na pinagbibidahan ng super gwapong opa na si Hyun Bin. Super crush ko talaga kasi ito. At si Seo Yajin na ngayon ay happily married na. Ito na lang. Hindi lang ito love story, baka akala mo. Okay, sagot nito. Are you familiar of any Korean dramas? Tanong ko. Nope. Iling nito sa akin. Okay, hindi ka magsisisi sa series na ito. Super worth it.
Nagsimula na kaming manood. Hindi na namin namalaya na naka-4 na episodes na pala kami. Kaya nag-pause muna ako dahil paggabi na pala nang hindi namin namamalayan. I think we need to deliver dinner, baby. Ayokong nabibitin sa pinapanood. Mukhang ayaw nitong paawat sa pinapanood. Parang gusto tuloy pumalakpak ng aking kaluluwa. Okay, pero ano kakainin natin? Tanong ko. Hindi ko nga namalaya na magkatabi na pala kaming nakaupo ngayon. Mukha tuloy kami magjowa na nagmo-movie marathon. Ako na bahala. Kinuha nito ang phone sa kanyang bulsa. Gusto ko sanang silipin ang pinipindot nito pero wag na lang at nakakahiya naman. Play the next episode, baby. Sige. Kaya kinuha ko ang remote para umpisahan ang aming pinapanood. Ang ganda talaga ng view sa Switzerland. That's my dream destination. Bigla kong naibulalas. Naramdaman ko ang pagpisil ni Alex sa aking kaluwang balikat kaya napatingala ako dito. Do you want to go to that place? Nakatunghay ito sa akin. Kahit sino naman, gusto makapunta sa lugar na iyan. Bukod sa magandang tanawin, mukhang matatanggal pa lahat ng stress ko sa lugar na iyan. Nakatitig lamang ito sa akin, parang may gusto itong sabihin sa akin. Okay, they can handle it. Sagot nito. Naguguluhan ako sa sagot nito kaya hindi ko na lamang pinansin at muli ay pinagpatuloy namin ang pinapanood. Narinig na lamang namin ang pagdoorbell ng pinto. Chuck, yun ang aming pagkain. Stay here. Tumayo si Alex at ito na ang bumukas ng pintuan. Ilang sandali pa ay nagulat na lamang ako nang isa-isa nitong dinadala ang mga pagkain dito sa sala. Kaya mabilis ko itong tinulungan. Maingat na inilapag nito ang 2 malaking bowl sa glass table. Dito na tayo kakain, baby, para walang sagabal. Umupo ito sa akin tabi. Namalayan ko na lamang na magana kaming kumakain ng aming dinner habang nanonood ng Netflix. Parang ang saya ng puso ko. Kung kaninang umaga inaiinis pa ako sa taong ito, ngayon ay naglaho na parang bula na lamang. Mukha nga itong mabait. Siguro ngay judgmental lamang ako dahil hindi naman ako nito hinahawakan na para bang may gusto itong gawing masama sa akin. One way ko pa lamang itong nakikilala, kaya marami pa ang panahon para makilala ko ito ng lubusan. Dahil hindi ko pa naman alam kung saan ito nagmula. Kahit ba kaibigan ito ng kapatid ni Mika na si Lester. Alex, person over voice. Nakatutok pa rin ang mga mata ko sa pinapanood namin ni Aryan. Hindi naman ako mahilig sa mga ganitong genre, lalo na at puro love story. It's gonna be boring for me. I prepared mostly fantasy and action, pero dahil kay Aryan ay hindi na ako tumanggi. I'm not even familiar of those any Korean dramas or something, but I never expected it turns out a very good drama. At nasa episode 8 pa lang kami. Napalingon ako kay Aryan. Bahagi ako nagulat nang makitang nakayuko na ito habang yakap ang throw pillow. Nakatulog na pala ito. It's already past 11 in the evening. Napangiti ako habang nakatingin sa kanya. Inabot ko ang remote control para patayin ang TV. Tumayo ako at tinanggal ang pagkakayakap nito sa throw pillow para hindi ito magising. Why this woman is easy to carry. Kayang-kaya na isang kamay ko ang buhatin ng babaeng ito sa sobrang gaan at may kaliitan pa. Napapailing na lamang ako dahil kung ano ang ikinaliit nito ay ganoon naman ito katapang dahil para itong tigre kumagalit. Mabilis kong nabuksan ang pintuan ng kwarto nito. Alam ko kung saan ang kwarto nito dahil palagi ko itong sinusundan ng tingin kung saan ito papasok. Maingat ko itong inilapag. Kinuha ko ang kumot para kumutan ito. Mukhang tulog mantika ito dahil hindi nagigising. Napangiti ako at tinabihan ito sa pagkakahiga. Hinayaan ko lamang ang madilim na kwarto. May konting liwanag naman sa bintana dahil nakabukas ang ilaw sa labas. Humarap ako dito para matitigan ito ng husto habang mahimbing na natutulog. I can't believe right this moment. She is beside me. I always been seeing her far away from me and fantasize her every 2 minute, especially at night. When I first saw her beautiful face, I knew she is the one for me, so I decided to come back here for her. Iniwan ko muna ang pagiging CEO ko ng sarili kong airlines at isa rin akong piloto, ang Sugar Airlines na nakabase sa California. Only my few trusted people knows about this, not my family. After our last mission, inayos ko lang ang dapat kong aayusin bago magtagal dito. I'm planning to buy a new house and property like my friends here in Philippines for this beautiful girl, my baby girl.
I knew she is living alone all her life after her parents died. Habang nasa ibang bansa ako ay pinaimbestigahan ko ang buhay ni Aryan. Lahat ng detalye ay wala akong pinalampas. Daig ko pa ang baliw na stalker but I didn't mind that. All I want is her. And even my parents, against my will, they can't control me. Aryan's person-over voice. Napaunat ang aking mga kamay nang magising at kasabay noon ay ang pagdilat ng aking mga mata. Napatitig muna ako sa kawalan. Ilang minuto akong ganoon ang biglang mag-sink in sa aking utak ang nangyari kahapon. Mabilis na kumunot ang aking noon nang ma-realize ang mga iyon. Ang pagkakatanda ko, kagabi ay nanonood kami ni Alex ng Korean drama. Hindi ko na namalayang nakatulog na ako pero nandito na ako ngayon sa aking kwarto. Bigla akong napabalikwas. Agad na kinapa ko ang aking sarili at baka may kakaibang nangyari nang hindi ko namamalayan. Pero ganoon pa rin naman, walang kakaibang nangyari sa akin. Napatingin ako sa aking cellphone nang umilaw iyon. Agad kong kinuha at binuksan iyon. It's already 9 in the morning. Napailing na lamang ako. Kunot-no pa ako nang mabasa ko ang sunod-sunod na pasok ng notification. Maraming missed calls at text messages at pamilyar sa akin ang numerong iyon. Walang iba kundi si Alex. Good morning, baby. Good morning. How's your sleep? Are you awake now? Answer me, baby. You already missed your breakfast, baby. Go down here. Hindi ko alam kung matutuwa o maiinis dahil pakiramdam ko'y kinukulit ako ni Alex. Pero sa kasulok-sulukan ng aking puso ay kinikilig ang aking maharot na puso. Pati ata lahat ng organs ko sa katawan ay kinilig. Napahawak ang kanang kamay ko sa isang pisngi ko at napangiti. Lord, tama po bang kiligin ako? Napatingala pa ako. Ilang minuto ako sa ganoong posisyon bago tuluyang tumayo sa aking kama. Kinuha ko muna ang aking tuwalya para maligo. Ewan ko ba, bigla akong nahiya. Ayoko maging mukhang na-rape na manananggal sa harapan ni Alex, kaya kailangan kong maligo. Gusto ko maging mabango at fresh sa harapan nito. Nang matapos ay nagsuot lamang ako ng t-shirt at short, pero inayos ko muna ang aking sarili. Naglagay ako ng light makeup para kunwari hindi halatang nagpaganda sa harapan ni Alex. Hindi ko rin maintindihan ang aking sarili kung bakit kailangan ko magpaganda sa harapan ng lalaking iyon. Nung nakaraan lang ay galit na galit ako sa lalaking iyon. Ngayon naman ay parang crush ko na. Diyos mio Marimar, daig ko pa ang teenager. Pagbaba ko'y tahimik lamang ang sala. Dumiretso ako ng kusina. Nakita ko ang nakatakip sa lamesa. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang pagkain na maayos na nakalagay sa plato. Ako na lang pala ang kulang dahil naka-ready na ang breakfast ko. Kahit ba parang pinadeliver lamang ni Alex ang pagkain, sobra akong na-touch. Pati ang aking kape ay nakahanda na. Itinimpla ko na lamang. Bago ako kumain ay napagdesisyonan kong lumabas muna ng bahay. Baka sakaling makita ko si Alex. Nang makalabas ay ilang hakbang lamang ang aking ginawa at kumatok sa bahay ng lalaki. Ngunit walang sumasagot. Hinawakan ko ang doorknob. Nakalak iyon. Mukhang walang tao. Ilang minuto muna ako nakatayo bago ako bumalik ng bahay. Baka may pinuntahan. Mamaya na lamang. Pero nakaramdam naman ako ng kunting lungkot. Kung maaga pala ako nagising ay maaabutan ko sana siya. Malungkot na bumalik ako sa loob ng bahay. Kumain na rin ako ng breakfast. Nang matapos ay nilagay ko lang muna ang mga iyon sa lababo. Maglilinis na lang muna siguro ako ng bahay. Lilinisin ko na rin siguro ang mga kwarto ng aking mga kaibigan. Nangihinayang kasi ako sa oras na ikinatutunganga ko lamang. Siguro mamayang hapon o gabi ay magsisimula na lamang ulit akong magsulat. Inabot na ako ng 3 oras mahigit sa paglilinis at pagpupunas. Sobrang tagaktak ang pawis sa aking katawan kahit ba may electric fan. Napatingin ako sa wall clock. 1:00 na pala ng hapon. Hindi ko napansin dahil masyado ako nag-focus sa paglilinis. Napatingin ako sa aking cellphone. Wala nang message mula kay Alex. Baka bumalik na sa trabaho nito. Ilang araw na ba iyong nakatambay sa bahay niya? Nagluto lamang ako ng ramen para sa aking lunch. Nang makakain ay nagpahinga lamang ako ng ilang minuto bago muli akong naligo dahil ibang klasang init ngayong araw. Masyadong maalinsangan ang hapon na ito. Magpapahinga na lang siguro muna ako bago magsulat muli. Nagising ako sa malakas na kulog at ulan.
Mukhang may bagyo ata dahil hindi pangkaraniwan ang lakas ng ulan. Nagulat pa ako dahil mag-aalas 6 na pala ng gabi. Nasobrahan na ako ng tulog kaya bumaba na lamang ako para maghanda ng aking hapunan. Habang nagluluto ay nagtatype na ako para sa panibago kong manuscript. Kumakain na ako at nakatutok ang aking mga mata sa screen ng laptop nang mapapitlag ako sa tunog ng aking cellphone. Napatikwas ang aking kilay nang mapagsino ito. Si Alex. Parang bigla ako na-excite na makitang si Alex pala ang caller. Tumikim muna ako. Hello? Baby. Mahina nitong boses na para bang may sakit. Napatigil ako at tiningnang muli ang aking cellphone at binasa ang numero na kahit hindi nakasave sa aking contact ay alam kong siya iyon. Ano nangyari sa'yo? Bakit parang may sakit ka? Yeah. Mahinang sagot nito. Ha? Taka, nasan ka ba? I'm on my bed now. Can you come here? Nakikiusap ang boses nito sa akin. Parang lumambot naman ang aking puso. Nag-dinner ka na ba? Muli kong tanong. Not yet. Wait, pupunta ko dyan at dadalan kita ng pagkain at gamot. Mabilis kong pinatay ang tawag at hindi na hinintay ang sagot nito. Para akong pseudo-flash na mabilis kumilos. Kisap mata lamang ay nandito na ako sa harap ng bahay ni Alex na may bitbit na pagkain at gamot. Bagaman malakas pa rin ang buhos ng ulan. Bago pa ako kumatok ay mabilis kong nakapa ang aking cellphone dahil sa text message na galing kay Alex. Hindi nakalak ang pinto. Diretso ka na dito, baby. Agad ko namang nabuksan ang pintuan. Nakapatay pa ang ilaw ng buong kabahayan. 8:00 pa lang naman ng gabi. Umakyat na ako sa itaas ng kwarto. Nakita ko ang isang kwarto na bahagyang nakabukas ng pinto. May konting liwanag mula roon na tiyak sa lampshade galing. Nang makapasok ay sinalubong ako ng malakas na lamig mula sa aircon. Nakita ko ang nakatalukbong na kumot na si Alex. Malaking tao ito kaya kitang-kita agad ang figura ng katawan. Ibinaba ko sa side table ang dala kong mangkok na may takip ng pagkain. Mabuti na lamang na nilagang baboy ang niluto kong ulam. Sakto at may sabaw para mainitan ang sikmura nito. Binuksan ko ang ilaw ng kwarto nito at pinatay ko ang lampshade. Lumipat ako sa kama ni Alex. Alex, mahina akong gising dito ngunit walang imik. Alex, kumain ka na. Muli kong tawag dito. Umungo lamang ito, kaya tinanggal ko ang kumot nito sa kanyang mukha. Napaawang ako nang makita kong nanginginig ito sa lamig. Medyo maputla din ang labi nito. Mabilis kong dinampi ang kanang kamay ko sa noo at leeg nito. My gosh, inaapoy ka ng lagnat! Bulalas ko. Kaya dali-dali akong pumasok sa banyo ng kwarto nito. Naganap ako ng malinis na face towel at maliit na planggana. Kailangan ko itong punasan para bumaba ang lagnat nito. Tinungo ko ang aircon at pinatay muna. Nakakadagdag kasi ng lamig sa katawan ang nanginginig na katawan ni Alex. Bubuksan ko na lamang iyon kapag medyo umayos na ang pakiramdam nito. Agad ko naman itong pinunasan. Maingat kong idinadampi sa balat nito ang pamunas para hindi ito mastorbo sa pagtulog. Tinanggal ko ng tuluyan ang kumot nito sa katawan. Nagtaka pa ako dahil ang suot nito ay naka-formal attire. San kaya galing ang lalaking ito? Ang aga nitong umalis at bumalik dito nang may sakit na. Kaya pa isa-isa kong hinubad ang suot nitong damit. Hirap na hirap ako natanggalin ang suot nito sa laki at bigat ba naman ng katawan nito. Ako tuloy ang pawis na pawis ngayon dahil sa paghuhubad ko ng kasuotan sa lalaking ito. Kahit na hirap ay tagumpay ko naman itong nahubaran sa taas. Tumayo ako para pumunta sa closet nito. Nakita ang sobrang dami ng damit nito na para bang iisa lang ang kulay. Mula sa color white, gray at puro dark na ang mga damit nito. Maski ang short at pants nito. Ang hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin ay ang mga boxers and briefs nito. Dahil baka biglang pasukan ng masamang espiritu ang aking kaisipan. Kumuha lamang ako ng t-shirt and short. Maingat at mabagal kong naisuot ang damit nito. Ngayon naman ay ang kanyang pantalon ang kailangan kong hubarin. Tagaktak na ng tuluyan ang aking pawis nang maibaba ko ang pantalon ni Alex. Kaya isinuot ko na ang short nito. Ay, Diyos ko po. Nakahawak ako sa akin magkabilang pisngi nang mabihisa ng maayos ang lalaking may sakit na ito. Muli ay bumalik ako sa harapan ng aircon para buksan iyon na may katamtamang lamig. Alex, kain ka muna. Marahan kong tinapik ito sa kanyang pisngi. Kailangan na nitong kumain para lumakas dahil iinom pa ito ng gamot. Baby, pause na boses ni Alex.
It's me. Bangon ka. Papakainin kita para uminom ka na din ng gamot. Maingat ko itong tinulungang bumangon. Mapungay ang mga mata nito na nakatingin lamang sa akin. Ngumiti ito sa akin. Iningusan ko ito. Ayoko ipakita ditong kinikilig ako. Langya. Kinuha ko ang mangkok at isang maliit na Tupperware na nilagyan ko ng kanin. Kumuha ako ng maraming sabaw at ulam. Here, open your mouth. Utos ko dito. Agad naman itong sumunod sa akin. Nakangiti itong umunguya sa akin. Pati mga mata nito'y kumikislap. Tahimik lamang akong sinusubuan ang malaking taong ito. Maski ito naman ay tahimik lamang din. Napansin ko na lamang na ubos na pala ang pagkain na hawak ko. Gusto mo pa ba? Tanong ko dito. Umiling ito. I'm already full, baby. Can you help me? To my water? Tumango na lamang ako. Pinainom ko ito ng tubig. Ilang sandali pa ay pinainom ko din sa kanya ang gamot. Pahinga ka muna dyan bago ka matulog. Mataman ko itong tinitigan pero nakakunot ang aking noo. Thank you, baby. Kumindat pa ito sa akin. Napairap na lamang ako bilang ganti. Pero sa katunayan niyan ay halos magwalang aking mga egg cells sa kalandian. Iiwan na kita. Nagamot ka sa table at tubig. No, don't leave me, baby. Pakausap nito sa akin. What? Bago pa ito magsalita, muli ay nahila na ako ng mahaba at malaki nitong braso sa aking bawang. Hey, ano ba? Hindi ba't may sakit ka pa? I need some cuddle, baby. Halos napatili na lamang ako nang ihiga nito ako sa kama nito at mabilis na kumababaw sa akin. Malakas akong napatili. Diyos ko, baka maisuko kung biglang aking bataan sa Alex na ito. Shh, baby. I just need some cuddle so I can sleep easier. Malambing nitong boses sa akin. Bakit ka kasi nasa ibabaw ko? Tumabi ito sa akin ngunit nakiyakap naman sa aking katawan. Naramdaman ko ang paghalik nito sa aking leeg. Bigla akong nakapa ang aking panty. Baka biglang lumuwag. Lang yan na kurumaw na ito. Let me sleep here, baby. Mahina nitong salita. Hindi na ako sumagot at pinakaramdaman ko na lamang ito. Wala pa atang 5 minuto ay naramdaman kong mabigat na nitong paghinga. Mukhang nakatulog na. Pero parang ayoko munang bumangon dahil parang nagugustuhan ko rin naman ang ginagawa nito sa akin. Napayakap na lamang ako dito bilang ganti. Hanggang sa hilahin na rin ako ng antok. Nalimpungatan ako nang maramdaman ko na may humahalik sa aking leeg. Napaungol ako. Dahil parang nagtatayuan ang mga buhok ko sa katawan. Baby, malamyos na boses ng walang iba na si Alex. What are you doing? Why you kissing me? Tanong ko dito na pakiramdam ko ay bigla akong nagiinit ang katawan. Can I? Tumigil ito sa paghalik sa akin at tinitigan ng aking mga mata. Naguguluhang sumalubong ako ng tingin sa kanya. What? Umungo lamang ito at sinunggaban ang aking labi. Diyos ko po, parang ang bilis nito, Lord. Bakit biglang nakaramdam ako ng pamamasa sa aking flower? Alex! Mahina akong tawag sa lalaking nasa aking ibabaw. Tumigil naman ito sa paghalik sa aking leeg. Kulang na lang kasi silaban ako sa sobrang init ng hatid ng paghalik nito sa akin. Mapungay ang mga matang tinitigan ako. Baby, pause ang boses nito. Tumigil ka. May sakit ka pa at baka nagdideliryo ka lang. Pagpigil ko dito, dahil konting push pa nito sa akin ay tiyak na mag-goodbye na ang aking perlas ng silanganan. I'm feeling well now. I have a beautiful nurse, kaya mabilis ang paggaling ko. Pabulong pa nito na ikinatayo ng mga balahibo ko. Napairap na lamang ako. Alis na at baka mapisat mo pa ako sa laki mong yan. Umayos ito ng pagkakadapa. Nakatukod na ang kanang braso nito na talagang maugat sa aking ulo habang ang kaliwang kamay naman nito'y humahaplos sa aking pisngi. It's like before. I'm dreaming to have you by my side. Pero ngayon nasa ilalim na kita ngayon, baby. Iba ang dating na mga sinasabi nito sa akin. Kinilig tuloy akong bigla pero ayoko namang ipahalata dito. Imbes na sagutin ang sinabi nito'y lumihis ako ng tanong. Anong oras na ba? Napatingin pa ako sa labas pero may harang na kurtina kaya mukhang madilim pa. 5 in the morning. Ang aga pa pala. Baby, wag mo naman akong pahirapan. Can I hug this? Sabay nguso dito sa akin na nakapako ang mga mata sa akin labi. Alex! Please. Because I can't accept no.
Ay, painosente ko pa. Because I like you. I always do, baby. Mapang-akit ang boses na sabi nito habang diretsyong tumingin sa akin. Malakas na tumibok ang aking puso at napaawang ang aking bibig sa sinabi ni Alex. At bago pa man ako magsalita ay hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Agad na bumaba ang labi nito sa aking labi. Napaungol na lamang ako nang maramdaman ko ang labi ni Alex na ngayon ay lumulusob sa aking bibig. Kulang na lang ay kainin nito ang buo kong bibig na halos ikapugto ng aking hininga. Napatigil ito saglit na kapwa naghahabol ng hininga. Baby, say yes. Ang mga mata nito'y punong-puno ng pagnanasa at hindi ko maipaliwanag na salita dahil sa tindi ng emosyon na nakikita ko sa mga mata ni Alex.